pangatlong topic na natin 'to, 36 minutes after. Oh, Style Duterte. Okey, actually, ako'y nandun lang ako sa live stream ni Ma'am Carclea throughout bago mag-umpisa, during the live stream, nagparamdam na ako, siguro mga 15 minutes before ending ni Ma'am Carclea. Kasi gustong-gusto ko talaga yung topic na 'to. So, napangunahan na niya. Maganda ang deliberation, execution ni Ma'am Carclea. Pero, style Duterte. Maagang nagpanawagan ng pagkandidato sa susunod na eleksyon. Although hindi maliwanag, Eunice Baby Pineda, Ma'am Lodi Pamilar, hello. Hindi maliwanag kung kailan o eksaktong taon yung sinasabi ni Sara Duterte na pagkandidato niya. Pero teka, naalala ko, ganyan yung style nila noon pa. Kay Digong, sinabi na tatakbo, hindi tatakbo, hanggang sa tumakbo, hanggang sa manalo. Sara Duterte, kakandidata ako mayor. Pero umalis sa hugpong, pumunta sa lakas CMD, bumalik sa hugpong, hanggang sa kumandidatong vice-presidente kasama si BBM. Urong sulong. Abante atras. Yan ang diskarte ng mga Duterte. Nangangapa. Clickbaiting? Pwede. Nakikiramdam? Wala naman pakiramdam 'tong mga 'to, eh. Nangungonsensya? Mas lalo walang konsensya 'tong mga 'to. Kung ano ang aking sinasabi, mga kapatid, na yung, ginagawa ngayon ni Sara Duterte, walang pinagkaiba yan sa dati, na taktika ng mga Duterte. Eto yan, ipapaliwanag ni Ed Langaw. Hindi ko gusto yung reporter, pero aaminado ako medyo swak yung kanyang banat dito, 'no? Pagtiisan na lang natin si Ed Langaw, ha? Isang palaisipan naging pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte nitong linggo. Sa isang pagpupulong ng barangay sa Davao City, sinabi ng Vice Presidente na Maria Gracia Perranco from Taiwan. Hello po. tatakbo siya sa susunod na halalan. Pero iba 6 na taon ang termino ng Vice Presidente. Ibig sabihin, take may note, mandato si VP Sara mula 2022 hanggang 2028. Ang siste pala, kahit si Sara Duterte, Vice Presidente ngayon, pag tumakbo siya sa mayor ng Davao at natalo siya sa Davao, Vice Presidente pa rin pala siya. Yun pala ang batas. Hindi pala kailangan niya mag-resign. Wow. Sa 2025, nangangalahati pa lamang ang termino ni Sara. Ano ang kahulugan nito? Gayong manong din ang pangalan niya sa pagkapangulo sa 2028. Kung sakaling ang tumakbo siya sa 2025, ito lamang ang mga pagpipilian niyang posisyon. Ipagpapalit ba niya ang pagkabise sa mga posisyon na ito? Sa ngayon, hindi yan malinaw. At isa pang tanong, kailangan ba niyang bumitaw bilang vice-presidente para tumakbo sa 2025 midterm elections? Ang sabi ng Korte Suprema, ang mga appointed opisyal ay considered resigned. Mga appointed yun. But Sara Duterte is elected. Ma'am Ludi Pamilar, hello. Judy Bubbles, panlito lang ang sinasabi ni Sara para matakpan ng 51 billion pero mawa effect. Ngayon nag-show sa DepEd Proclamation School opening with BBM para sigurado makabawi. Ng kanilang Certificate of Candidacy o paghayag ng pagnanais tumakbo sa isang posisyon sa gobyerno. 2 beses yan pinagtibay ng Korte noong 2003 at noong 2010. Pero ang mga elective officials ay hindi pa kailangan magbitiw. Ang dahilan, binigyan hindi sila kailangan magbitiw. Ibig sabihin, they will finish. Ang taong bayan para sa isang fixed term na hindi pwede basta-basta babawasan. Sa mga tuwid, wala pang mawawala kay VP Sara. Ang nakikita kong diskarte ng mga Duterte dito, Sara will run still as mayor. Mayor of Davao City, and Pulong or Baste will run as vice mayor. Kahit na kapag manalo si Sara, ipi-face nila si Migs Nograles versus Duterte. Pag nanalo si Sara against Migs Nograles, kasi kahit kay Baste at Migs Nograles, walang laban si Baste, no? Walang laban din si Pulong. So kailangan ang diskarte nito, kapag si Sara ang nanalo bilang mayor, habang vice president, pwede siya mag-resign para mag-step up yung mananalong vice mayor. Yun lang ang diskarte ng mga to. Wala bang siya sa Predator Amor
Shout out. midterm elections. Benny Abad. Halimbawa, para sa pagka-alkalde ng Davao o sa pagka-senador. Pero oras na manalo siya, yun ang hindi rin malinaw. Pwede ba siyang mamili kung ano Yes. ang mas gusto niya? Ang lumang halal na posisyon o ang bagong halal na posisyon? Yan ang hindi pa nasusubukan. Seryoso kaya si VP Sara sa sinabi niya. Hindi kasi naiiba ang Diskarte malupit yung mga Duterte na. tono ng mag-amang sina VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Taong 2014, Tayong Pinoy TV, shout out. Good day po, Sir Bagtit, mga kaloyal watching here from Nueva Ecija. Saan po kayo sa Nueva Ecija? And of course, Susana Danzi, David of Philippines. Hello, 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 hello. inanunsyo pa ulit-ulit ni Mamilo ka na si si 65. Rodrigo Duterte na ayaw niyang tumakbo sa anumang national post, partikular sa pagkapangulo. Ito yung ginawa ng nakakatandang Duterte noon. Halos 8 taong naging urong-sulong ang statement ni Digong. Pero sa huli, tumakbo siyang Pangulo at iniluklok na mahigit 16 na milyong Pilipino. Fast forward 2022, parang ganyan din si Sara Duterte. Nagsampa ng COC para sa pagka-alkalde muli Yan. ng Davao City. Hindi nagtagal, inatras niya ang kanyang kandidatura sa pagka-alkalde. Bumitaw din sa sariling partido na hugpong ng pagbabago para sumali sa Lakas CMD. Matapos ng ilang araw, naging chairperson agad ng Lakas. Tapos, bumalik muli sa hugpong. At sa huli, bumitaw sa kampanya ng pagka-alkalde para tumakbo sa pagka-vice-presidente. See? Kaya kung merong isang bagay na sigurado sa mag-amang Duterte, Walang isang salita, mga tuso, mga tarantado. Yan ang sabi ko, ewan ko kay Ed Langaw. ito po'y walang kasigurahan Wala. pagdating sa kanilang politika. Tama. O, ngayon. Mga kapatid, Ngayon. Di ba? Yan ang sigurado. Mahilig silang mga pa. Gagamitin nila ang kahinaan ng tao. 2 eleksyon lang nagpatunay niyan na gawain niya ng mga Duterte. Palilil lang pa ba tayo? Ano? Maaawa tayo sa mga taong ganito? Na naging dahilan ng pagkamatay ng kapwa natin Pilipino, pagkaabuso ng kapwa Pilipino, pagkawala ng ating teritoryo at pang-aabuso ng mga Chino sa ating mga Pilipino? Ako hindi na. Sad to say, Sad to say, pero maawain akong tao, considerable akong tao, pero pag ganito, na nasasadlak ang bayan ko, Ma'am Milestone, shout out, ay hindi na. Kahit na ganito naman kaskada mukha ako, may konsensya pa naman ako. Iniisip ko pa rin ang kapakanan ng bansa ko, future ng bansa ko, pati na yung mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Itong ginagawa ni Sara Duterte, master na nila yun. Masters of deception. Mapagbalat kayo. Ito, ayaw ko si Ed Langaw. Hindi ko siya gustong journalist or broadcaster. Pero swak yung sinabi niya rito. Totoo yun. Alam nyo, suki ako ng GMA. Ito, kaya ko pinalabas to. May copyright to, okay lang. At least kayong nandito ngayon na 286, napanood ninyo. Zero shoutout. Puro kalokohan. Aga-aga. Ginagamit ang kanilang kapangyarihan para mangampanya. Ayun, kanina, doon sa DepEd kanina. Oh, pero, teka. Ito ba ay nangangahulugan na ba talaga ang unity? Marami pa kasing umasa eh. Meron pa unity. Para nga kay para nga kay Ma'am Amy. Gusto kong buuin kasi mabuang unity. O eto, Ma'am Amy, sampal sa'yo to. Ha? Gusto mo pa rin buang unity? Si Sara Duterte na mismo nagsabi. Okay? Pakinggan mo to. ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin siya kung buo pa ba ang unit team. Ang unit team ay tandem namin nung pagtakbo namin as President and Vice Yan. President. Ang unity team, Ma'am Amy, ay yung pagtakbo ni BBM at saka ni Sara. Wala ka doon. Okay? Hindi ka kasama. Wala nang unity team. Nung nakaraang eleksyon. Yun ang unit team. Ngayon, kaming dalawa ay na-elect na as President Oh, na-elect na, kaya wala na. and Vice President at pareho kaming nagtatrabaho Hindi, mali ka doon, Sara Duterte. Ang nagtatrabaho lang si BBM, hindi ka kasali. para sa ating bansa. Hindi, siya lang ang nagtatrabaho para sa ating bansa. Wala ka doon. Ayan. Sinabi yan ni VP Sara sa isang event sa Quezon City.
Itong Lunes, nabanggit niyang nagbabalak siyang tumakbo sa susunod na eleksyon, bagamat hindi malinaw kung para sa anong posisyon. Sa isang panayam, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka testing the waters o sinusubukan lang ng bise ang magiging reaksyon ng mga tao. Ayon naman kay Duterte, hindi pa sila nagkakausap ng Pangulo tungkol sa eleksyon. Na misinterpret din daw ang sinabi niyang tatakbo siya. Bukod dyan, Ano, na-misinterpret daw yung sinabing ay napakalinaw sa video. Ano, umaamin na tanga si Vice Presidente? 'Di ba maliwanag dun sa video na sinabi na tatakbo siya dahil ang dinig niya hindi na daw tatakbo si Baste at ang kuya niyang si Pulong. Kaya sinabi niya na babalik siya at tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Ano yung panggagago yun sa tao? Tignan ninyo kung gaano kabilis magbago ang isip pagtalikuran ng isang Duterte ang kanyang salita. ng giniit ni VP Sara na handa siya sa anumang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sakaling idawit ang kanyang pangalan sa drug war ng nagdaang administrasyon. Sabi ni Sara, hindi daw siya makikipag-cooperate. Sabi ni Sara, hindi daw siya aayon sa investigasyon ng ICC. Pero putang ina, yung nahuling napanood ko, nakahanda ng mga abogado niya. Hindi siya makikipag-cooperate pero naghanda na ng abogado. Wala siyang kasalanan pero nakahanda ang abogado. Aba, galing. Pero sa ngayon, wala raw siyang natatanggap na dokumento mula sa ICC. Mga kapatid, Julius Babaw Thank you po. po. Iba na ang may Di pa po alam ako sikat. at may pakialam Ayan. sa panahon ngayon. Ano? Ganda, di ba? Ganda ng mga ano natin ngayon. Kontra-kontra sa kanila, oh. Pinapalabas na naman ni BP na fake news ang media. Kaya nga, sinong fake news? Media o siya? Hindi niya mapanindigan yung mga sinasabi niya kasi buday. Pagkakatiwala ninyo ang pagkapangulo sa isang buday. Mamaya sabihin niya, hindi naman ako tumakbong pangulo, bakit ako nanalo? Ay, panis tayo dyan. Oh. Di lang diretso ang sagot niya, pero ang ibig sabihin wala nang unity team. Kaya nga,